Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po tayong umawit sa Kanya. Hallelujah! po tayong umawit sa Kanya. You
the beginning, what with God the Lord Most High, the hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, mine. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was greater, love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Oh Lord, how good you are. How sweet the Lord, we exalt His name, we praise His name. How wonderful, how death could not hold, it feels so before the silence troubles us in way. Heaven so warm, praise of your Lord, for you are raised to life again. You have no power, you have no need. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory. Yours is the name of all days. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no right.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hoy, good morning. Ano po, sana po ay laging Christmas party. Okay, grabe yung mga tao, ano, sa daan, sa mga bilihan, sa tindahan, talaga naman po. Kagabi, namili pa rin kami ng mga prices natin sa parapol, ay nakasabayan po. Akala ko, ako na yung pinakamaraming binibili, pero meron mga doon sa bilihan ng appliances, meron 10 electric pan, meron 10 rice cooker, may mga nakasabayan ako. Kaya ang daming namimili. Lahat ng tindahan ngayon, pinipilahan. Pati yung mga maliliit ng tindahan ngayon. Maraming pera ang tao pagka Christmas talaga. Tingnan mo ka yun, barbecuehan na lang, pinagkukumpulan pa. Natin na hindi nangyayari. So, masaya talaga. Ano po? Masaya. Okay. Ano ha? Bago kayo maglala, meron pang nakasakay doon sa sasakyan ko. Ibababa pa. Na may mga pinamili pa kami sa SM para iparapol mamaya. At ito mga bigas na ito, wala dagdagan pa rin. Kasi parang ang gusto, lahat may maiuwi. Amen. Lahat tayo may maiuwi. Lahat ng pamilya meron. Okay. At gusto ko lang i-remind kayo, yung last message namin nung last night ng sambang gabi. Wala kayo, may kape-kape. Wala kayo, may kape-kape nga May nandyan. coffee cart. May coffee cart po kami dyan. Ng last night, at yung message na na-share ko ay sabi ni Jesus, ako ang tinapay na bumaba sa langit. Ang inyong mga magulang, sabi ni Jesus, kumain ng tinapay pero nangamatay. Kumain ng tinapay sa makailang. Isang reminder na ngayong panahon na ito, maraming masarap na pagkain. Amen? Marami. Hanggang bagong taon yan. Sabi ko nga, kahit tapos na okasyon, meron pa sa red yan. At minsan, isang linggo na, meron pa rin sa red. Isang simpleng reminder doon sa sinabi ng Panginoong Yesus, ako ang tinapay ng buhay. Na ang tinutukoy niya, pinakatotoong pagkain pa rin ninyo, nating lahat. Kaya ang tinapay ng buhay, ang Word of God, huwag natin ipagpapalit sa halaya, sa binubuan, sa buroon, sa sala, at kung ano-ano pang masasarap na pagkain sa Pasko. Sabi nga ni Dr. Rapole, pinakamarami silang pasyente, January. Ito po yun. Kasi marami ang nagtataasan. Kapag kaya rin ang okasyon. So, balansihin natin, mga kapatid. Huwag natin kakalimutan pa rin yung Word of God. Amen? Na siyang pinakatotoong pagkain natin. Gaya ngayong umaga na ito, mga kapatid. Ayoko naman kayong palungkotin. Anong date ngayon? 22. Puro replay lang po tayo ngayon. Katunayan pati itong message na ito, parang refreshment lang sa atin. December 22,
Christmas party din natin. Ngayon, kinuha ng Panginoon si Pastor Cesar. At 21 ay pagod na pagod siya. Nakakalinis. Kakalinis ng buong bakuran sa mga Christmas party kinabukasan. Pero hindi na siya umabot. Nung gabi rin yun ng 21 ay kinaumagahan, madaling araw, kinuha na siya ng Panginoon. Kung maalala yung Christmas party natin 22 ay hindi pa tayo tapos ng hapon, nandyan na siya sa labas. Hinihintay na tayong matapos. No, nakahabol pa rin siya ng Christmas party natin. Ako, mga kapatid, ugali kong mag-redeem pa ng mga malulungkot na petsa, malulungkot na pabango, nakakatakot na panahon. Kung minsan meron tayong mga, ayaw mo yung pabangong yun. May naaalala ka na malungkot, kantang malungkot. Ayaw mo yung kanta na yun. No? Sa akin po, may mga, ang tawag ko doon, nire-redeem ko. Meron akong kantang ayaw na ayaw. At naalala ko nung panahon iyon, na-trauma ako, yun ang kanta. Pinatugtog na yung Christmas. Hindi na siya nakakatakot. Ganun lang po yun. Ano po? Ganun lang po yun. Minsan naman, pabango, ayaw na ayaw mo. Panahon! Ayaw yung panahon ganito, may naaalala ka. Kapatid, i-redeem mo. Igawa mo ng bagong kwento. Amen! Para kahit kailan mo siya maamoy, kung pabanguman, kung kanta man yan, iba na ang naaalala mo, iba na ang pakiramdam mo. Amen! Kagaya ng Christmas, na 25, natuklasan natin, hindi nga yan ang birthday ni Jesus, pero ipinalit ang birthday ni Jesus. Tama na yung debate na hindi 25, importante yung Diyos ang paganong iyon, tinakpan na ng kaarawan ng Panginoong Jesus. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, hanggang, may isang Sunday pa pala? May isang Sunday pa ba? Tama ba? Kanong December? Ang dami pala. Mukhang hinga mong sa lolo dito. Karakter ng ng Christmas, ng unang Christmas ang tinatalakay po natin. Sino unang pinag-aralan natin ng mga karakter ng Christmas? Si Simeon, sumunod si Joseph na asawa ni Mary, sumunod si Pastol, hindi daw kumpleto ang Pasko kapag walang mga Pastol, kasi sila yung pinaka-rejected, pinaka-aba, tinatakwil ng lipunan, pero pinili ng Diyos na sa kanila unahin ang mabuting balita. Ibang klase kumilos ang Panginoon eh. Okay, ngayong umaga na ito ay puntahan natin bakit sila tinawag na wise men. Again, wala pong 3 hari. Sa Bible, wala pong 3 hari. Ang meron po 3 pantas. Okay, malinaw na po ba yan? Sa Bible, walang 3 hari. Meron 3 pantas. Okay, kung kayo po ang bibigyan ng wisdom ng Panginoon, ano po gagawin ninyo? Kung kayo'y katulad ng mga pantas na ito, ay pantas din ngayon, ano ang gagawin nyo sa karunungan na ibinigay sa inyo ng Diyos na yun? Di ba, pantas ka. Ano gagawin mo dyan? Kasi dalawa yan eh. Merong talent, born, born, po yun? Katangian mo. Meron namang gifts, galing talaga sa Diyos. Pero lahat ng yan, galing sa Panginoon. Namang bata na lumalaki talaga sila, marurunong. Pero galing pa rin sa Panginoon doon. Yun eh, nananaligtay na sa kanilang pamilya, yung matatalino. Bigay pa rin ng Panginoon yun. Amen. Ang tinatanong natin, anong gagawin mo kung meron kang karunungan? Amen.
siguro hahanap, mag-iisip ka kung ano ang solusyon sa mga problemang hindi ma-resolve na ng kalusugan, ng gobyerno. Amen? Kaya halimbawa ng mga sakit na walang lunas, dahil may wisdom ka, iisip ka. Amen? Ibibigay mo, gagamitin mo yung karunungan mo para ma-share sa iba. Ang gobyerno meron silang di masolusyonan dahil may wisdom ka, makaambag ka. Amen? Gagamitin mo. No? Ako siguro, kung may wisdom, uunahin ko yung 69 kilovolts ng pedal ko, yung nagtitrip parati. Hindi nila masolusyonan yun eh. Palagi na lang, nagtitripping. Kasi ang tagal na, bakit naubusan niya lang sila ng wisdom doon? Palagi na lang yun ang dahilan, yun ang dahilan, yun ang dahilan. Okay, mga kapatid. Alam niyo ba, sa Bible, meron talagang biniyaan ng karunungan, ng wisdom. Ayan po sila Joseph, sila Solomon, si Daniel, at ang wise men. Mga kapatid, maging ang Panginoong Yesus, at gusto kong ipagdikdikan ngayon, umaga na ito, we have the mind of Christ. Amen? Ang kaisipan ni Kristo, Biblia nagsabi sa iyo, nasa iyo. Baka hindi ka conscious, hindi ka aware, mga kapatid, hindi mo na mamalayan. Sayang, you have the mind of Christ. Amen? Amen? Okay. Si Joseph. Sino si Joseph? Anak ni Jacob. Tinawag siyang Joseph the Dreamer kasi papanaginipin siya. Pero binigyan din po siya ng wisdom. Ang sabi rito, He granted Joseph favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt, who appointed him ruler over Egypt and all his household. Mga kapatid, si Joseph, yung wisdom niya, ginamit niya sa gobyerno sa Egypt. Dahil sa tulong niya, ginawa siyang prime minister ng Egypt kahit dayo lang siya. Kasi sayang yung wisdom na nasa kanya. Amen? Sayang pag di nagagamit eh. Biro yung dayo lang siya pero naging prime minister ng Egypt, si Joseph. Genesis 47:11. So Joseph, sabi diyan, settled his father and brothers. Pinitisyon. Yung mga kapatid, yung mga kapatid pinitisyon. Father and brothers in the land of Egypt and gave them property in the best part of the land, the district of Ramesses, as Pharaoh had commanded. Alam niyo yung mga marunong sa pamilya, nagiging blessing po sila. Sabi ko yung mga marunong sa pamilya, kaya may wisdom ka, may karunungan ka, mga kapatid, yung mga anak nyo na ngayon pa lang ay nakakuha ng honor, alagaan yung mabuti, sapagkat sila talaga ang magiging blessing sa pamilya. At hindi lang sa pamilya, pati sa church. Nagiging proud ang church kapag meron tayong mga anak. Ako rito, na mga honor, students, mga kapatid, ipinagmamalaki. Kasi alam namin, magiging blessing sila. Of course, number one sa pamilya. Segunda mano lang ang church. Una silang nagiging pagpapala sa pamilya. Amen! At ngayon, ang dami na daw marunong na bata ngayon. Marami na. Marunong. Pausap ko yung taxi driver noong nag-overtaking si Gingging. Sabi niya, nurse din yung dalawang anak niya at mga nagtatrabaho na. At ganito lang ang nakapasa noon. Pero ngayon, ang nakapasa ay, kumuha ay 34,000. Ang nakapasa ay 29,000. Tama ba, Gingging? 34,000 kumuha ng nursing board exam. Ang nakapasa, 29,000. Ang dami ang dami na nakapasa. Sabi ko, parang sinasadya. Dahil kailangan ng nurse, sabi ng taxi driver sa akin, hindi. Sabi niya, marunong na mga bata. Marami na ngayong marunong, mga kapatid. Sobrang dunong na ng mga bata. At nakakatuwa, hindi lang wisdom ang umuunlad ngayon. Kanina may pinapanood ako sa YouTube, Saudi, nagbabago, grabe. Nagiging Christian nation. Nagiging Christian nation. May mga Harley Davidson, samahan ng mga Arabo. Mga Amerikano lang yun. Malalaking motor, tapos nakalagay Harley Davidson. May concert si Michael Jackson, patay na. Ngayon palang nagko-concert.
Ang gano'n ng mga forma nila, napapago, kumakalat talaga kung ano yung totoo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Okay, Joseph also provided his father and brothers and all his father's household with food for their families. Anak lang si Joseph, pero naging blessing po siya. Why? Because binigyan siya ng wisdom ng Panginoon na ginamit niya. Kapatid, huwag mong sayangin, maging pagpapala ka. Kapag may karunungan ka, huwag kang mahiyang sumingit sa mga usapan na, alam mo, may nagtatalo, hindi nila alam gagawin nila, kailangan nilang magdesisyon. Minsan sa pamilya, meron gano'n, pinaiisip ka, pero bata ka pa. Ha? Bata ka pa, baka wala ka pang pakialam doon sa bagay din, sumingit ka sa usapan. Baka meron kang wisdom. Amen? Sabihin mo, walang galang na nga mo. Baka pwede yung naisip ko. Amen? Kahit po matatanda na kayo. Baka pwede yung naisip ko. Amen? Amen ba? Kasi si Jesus 12 years old sa templo, ang mga kausap niya ay mga eskriba, mga scholar ng kasulatan ng Old Testament. Kausap niya, 12 years old. Anong grade ba yung 12 years old? 12. Grade? Oh. Grade 7 na. Sa amin, grade 6 lang yung kasino ko. Okay, mga kapatid. Genesis 41:37. Then Pharaoh said to Joseph, sabi daw nung Pharaoh, yung king ng Egypt, no, sabi niya, inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and as walang katulad ang wisdom mo. Sabi ni Pharaoh kay Joseph, walang katulad ang karunungan mo. No? You shall be over my house. Pati bahay ni Pharaoh. And all my people shall be ruled according to your word. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. Grabe. Prime Minister. Second sa kanya. Second kay Pharaoh. Si Joseph. Saan galing si Joseph? Graduate ba ng matatas sa eskwelahan sa Egypt? Hindi. Galing lang naman siya sa kulungan. Galing lang sa kulungan. Kinulong eh. Walang kasalanan. Buti na lang. May nakatuklas. Pero tayong nakakulong, parunong. Palaya, kunin ng magamit. Ginagamit talaga yung mga marunong. Amen? Hallelujah. Si Solomon po, God gave Solomon wisdom and very great insight. Very great, ha? And a breadth of understanding as measureless as the sun. Oh, grabe! Wala daw sukat yung wisdom. No, yung mga insight ni Solomon, kung gaano kalawak yung seashore. Yung karagatan, yung pagpang, sa first important. Dahil, kasi si Solomon, bakit siya? Pakinig po kayo bago tayo mag-party. Para hindi masayang po. Mga kapatid, si Solomon, ay alam niyo hiniling niya, kung kayo bibigyan ng kahilingan ng Diyos, ano gusto mo, anak? Alam ko may hihilingin ka na eh. No? Alam ko may hihilingin ka na. Pera, ginto, at kung ano-ano ba. Pero si Solomon, hindi, sabi niya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili na, sa inyo, marami hiling dito, Panginoon. Paabutin mo ako ng 100. Sayang po yung manggagaling sa gobyerno na 100,000. Panginoon, natigok 99 na. Kayamanan, hindi ka humiling. So naman, hindi kayo humiling ng kayamanan. Ha? O kamantayan ng yung mga kaaway. Ganun sa Old Testament kasi. No? Mamatay na sana yung kaaway ko. Kundi ang hinihiling mo'y karunungan kumilala ng mabuti sa masama. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling. Grabe. Kasi unang-unang wisdom na yun eh. Wisdom na yun sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Karunungan na yun, hindi ka humiling ng ginto, hindi ka humiling ng kayaman na mahabang buhay ng kamatayan ng iyong mga kaaway. Karunungan na kaagad yun. Kaya natuwa ang Diyos, dahil hindi ka humiling ng ganyan, ay ibibigay ko ang hinihiling mong karunungan. Karunungan lang gusto ni Solomon eh. No? Karunungan. At pati yung mga bagay na hindi mo hinihingi, ay nako, ayun na nga. Pakiyawan na. Ibibigay ko na rin, pati hindi mo hinihingi. Kaya si Solomon, marunong na mayaman pa. Amen? Amen na ba? Ibibigay ko rin sa iyo mga
bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalan, hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Iba yung may Diyos eh. Iba yung wisdom na galing sa Diyos talaga. Iba yung karunungan. Baka may naka-stack na wisdom dyan. Oy, pakikatok nyo. Sayang po. Alam niyo, pati yung mga yung mga magaling na ang problema ngayon, alam mo yung mga hackers ngayon, wisdom nyo na ginamit sa kalokohan. Ginamit sa kalokohan. Pero wisdom yung karunungan nyo, ang gagalingan nila. Ay pinag-iingat tayo ngayon ha, lalong dumami, na-doble daw yung bilang ng mga hackers ngayon. Wag basta click ng click. Nananalo ka ng ganon. Na-click mo to. Wag. Ang dami na po. No? Sabi nga, si Pastor Henry, di ba? Uli, ang dami na kuha ng Gcash. Tawa pa ng tawa. Sumikat daw siya. Sumikat. Ang dami na kuha na. Masakit mo yun. No? Makuha ng pera. Hindi mo kilala. Wisdom din ba? Yung mga scammer, alam nyo, maghapon, team pala yan. Walang ginagawa kundi mag-scam. Maghapon sila sa desktop, team sila. At wala silang ginawa kundi mag-hack talaga. Mag-scam ng mag-scam, mag-hack ng mga accounts ng Facebook ninyo, kung ano-ano, mga kapatid. Ito ang pinakamadali ngayon nilang ginagawa. Kukunin ang picture mo sa Facebook, kung i-add yung mga friend mo, mukhang ikaw na yun. Mangungutang na yun sa mga friend mo. Kaya tingnan nyo, baka doble na yung account nyo. Subukan nyo itay. Doble na yung account nyo. Meron ng ibang aleli. Yun. Ibang aleli yun. Nasa, halimbawa, yung picture mong pinakamaganda na nandun ka, gagawin yung profile yun. Mukhang mayaman. Talaga. Ay, hindi nila alam talagang mayaman naman si Ate Aleli. Okay, kaya si Solomon, ang pinakamagandang templong natayo niya, siya nagtayo. Yan yung nawasak noong 70 AD. At hanggang ngayon, may kapraso pa yan na dinadasalan ng mga Hudyo. May kapraso pa rin, yung waiting wall ng Jerusalem. Hanggang ngayon, dinadasalan pa yan ng mga Hudyo. Si Daniel! Kilala si Daniel? Si Daniel del Mundo. Nasa si Daniel? Si Daniel din! As for these four young men, teka muna, alam niyo paano, may kwento si Solomon doon kabibigay ng wisdom sa kanya ng Diyos. Alam niyo, problema sa kaharian niya, sino nakabasa nito? No? Dalawang nanay, pinag-aagawan yung isang anak. Yung isa ng anak, namatay yung anak niya. No? Kinuha niya yung buhay. Itinabi yung patay na anak. Doon sa nanay, kinabukasan nagising yung nanay, patay yung anak niya. Pero hindi yung anak niya, pinalit yung isang nanganak. Ay, parehong dumulog sa barangay ni Solomon. Mga nagbaranggayan po mga kapatid. No? Pinag-akin anak to. Hindi, patay ang anak mo. Hindi, sa'yo yung patay. Nag-away sila sa harap ni Solomon at hindi malaman kung ano gagawin. Maging na mga kagawad ni Solomon, na mga konsyel ni Solomon, hindi nila alam ang gagawin. Tigil na, sabi ni Solomon. Tigil na. No? Gawin natin para walang lamangan. Ating kapatid. Ano ating kapatid? Hatiin ang bata! Hatiin ang bata! Hati kayo. Bahala kayo kung sa iyong paa, sa iyong bandang ulo. Anong nangyayari nun? Naiyak yung nanay, yung totoong nanay, naiyak. Siya yung sumuko, bigay niyo na po sa kanya. Huwag lang mamatay ang aking anak. Dinalaman ni Solomon, sino na nila? Tunay na nanay. Ibigay sa kanya yung anak. Yung bata. Wisdom. Amen? Simpleng wisdom. Hallelujah. Huwag niyo sasayan. Daniel. Si Daniel, as for these four young men, shortcutin na natin to. Si Daniel po, naging opisyal sa Malacanang, papalit-palit ng gobyerno, na sa kaharian ni Nebuchadnezzar, siya pa rin ang nandoon, advisor. Sa kaharian ni Belsar, sa kaharian ni Darius, ibig sabihin, papalit-palit ng hari, no? Inabot niya yung lahat ng iyon na siya advisor, nandoon siya. Grabe. Pag may wisdom ka talaga, promote ka ng Panginoon. Hoy, hindi ka pang diyan lang, pang dito ka. No? Yan ay kung gagamitin mo. Amen! Hallelujah! Ito na tayo sa three wise men.
Amen. Bakit sila wise? Sino nakakaalala? Bakit sila wise? No? The wise men. No? Sino ba to? Si Alvin, tsaka si Orly. Naalala pa niya? 2019 din to. 2019 din, nakakatawa pa rin kayo. Ano? No? At bakit sila wise, mga kapatid? Wise thing to do is always to give. No? Eh yes, marami sila pwedeng sabihin, ipayo kay Joseph. Joseph, ito may papayo ko sa iyo ha. Yaman, ikaw ang tatay ni Jesus. Maria, ito may papayo ko ha. Ganito gawin mo sa bata ha. Ganito mo. Pag-aralin mo siya ng ano ha. Ganito lagi sasabihin mo sa bata ha. Ang dami nilang wisdom. No? Pumapantas kaya ito. Pero mga kapatid, wise thing to do. First na ginawa nila is to give. Give. May nabigyan na kaya? Oh. Pastor, nakakagil din naman. Marami na ako natanggap. Masarap tumanggap. Sarap tumanggap. Pero kapatid, sabi ko sa inyo, masarap din magbigay. At sabi ng Bible sa Acts, di po ba? Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Wala, yung nakasulat naman yan. Yung talaga ang nakasulat. Mga kapatid. Amen? Kaya pati yung mga parking boys lang, diba na yan? Kasi ang daming given. Ala ng 20. Hallelujah. Si Jesus, Emmanuel, binigay sa atin. For God so loved the world that He gave. Sa sobrang sa sobrang pagmamahal ng Diyos, hindi niya napigilan. He gave His only Son. Bunga yan ang tinatawag na so love that He gave. That He gave His only Son. Si Jesus din nagsabi, no one has greater love than this, to lay His life, His own life, sa kanyang mga kaibigan. Wala nang dadakila pa rito ang maibigay ng isang tao yung buhay niya para sa kanyang mga kaibigan. Oo, buhay na yun eh. Hindi na yung regalong ginto, kayamanan, kung ano pa. Buhay na ang ibinigay. At yun ay si Jesus. Amen? Sabi dito, mga kapatid, pagtatapos na ako, maraming mensahe ang Pasko. Ang mensahe daw ng Pasko ay patawaran. Ang mensahe daw ng Pasko ay pagmamahalan. Pero mga kapatid, alam nyo, number one sa akin, ang mensahe ng Pasko, magbigay. Kasi itong araw na ito, talaga binigay ng Diyos Ama ang kanyang sa isang anak. Kaya nga, di napigilan din ng mga wise men na magbigay din kaagad. Kasi alam nila, yung nasa sabsaban ay bigay ng Diyos Ama. Amen. Bakit kayo tumanggap ngayon? Bakit marami tumanggap ngayon? Bakit simula nung bell, kung ano-ano mga tinatanggap nyo, mga kapatid? Why? Because meron nagbigay. Tama po ba? May nagbigay. Kay gobyerno man yan, o kamag-anak man yan, may nagbigay. May nagbigay. Maraming tumatanggap ngayon ng mga kung ano-anong regalo, pera, kasi may nagbigay. Amen. Amen. Message talaga ng Pastor ay bigay. Pagbigay. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, iwanan ko itong verse na ito. Pastor, may gusto tayo. May karunungan tayo. Dahil kay Kristo daw. Because of Him, are you in Christ Jesus? You are in Christ Jesus, who became to us. Si Jesus became to us wisdom from God. Di sinungaling yan, turot yan. Hindi mo lang alam. Si Jesus became to us wisdom from God. Meron ka dito. Ano ha? Righteousness, sanctification, and redemption. Lahat ng yan. Jesus became to you wisdom. Kaya lahat tayo meron. No?
Lahat tayo, sabi ko lahat tayo, mayroong wisdom. We have the mind of Christ kasi. Grabe. Yung na kay Solomon, na kay Daniel, nasa mga pantas, mga kapatid, meron din tayo. Yung na kay Jesus. Amen. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Father, salamat po. Salamat po. We have the mind of Christ. Kami po ay marunong sapagkat mga anak mo kami kagaya ni Jesus, Panginoon, na marunong kasi anak mo siya. And dahil ginawa mo kami na kay Jesus, yung karunungan na iyon ay nasa aming lahat. Hayaan mo kami maging blessing. Hindi lang kami, pati yung aming mga anak, mga kaapu-apuhan. Panginoon, magamit yung karunungan ito na nanggagalit sa iyo. Hindi ito masayang. Sa halip magamit ng aming mga anak at we declare, Lord, magiging blessing yung mga bata, yung mga anak namin sa bawat pamilya, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga tahanan at sa simbang sa church na ito. Magiging pagpapala sila, hindi man sa henerasyon namin, Panginoon, mag-manifest ang wisdom na ito, Panginoon, sa mga bata, Panginoon, sa mga bato at susunod na henerasyon ay maging pagpapala po sila sa kanilang pamilya at sa church na ito. Father, we thank you. Salamat po na marami. In Jesus' name we pray. Sino na? O, si Ninang daw. Ninang. Okay, so ang araw na ito ay ginawa ng Panginoon, kaya dapat lagi tayong